Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Saldi Fababaer. Bilis na oras, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Christmas is just around the corner. Christmas, you feel it in the air. Oy mga misis, mga kuyang, may mga Christmas decor na ba kayo, ha? Alam mo, nakatuwa din may mga bahay may mga nakasabit na mga parol, mga Christmas decor na, ha? Talagang di na maawat, mga kuyang, mga ateng. Dahil 99 days na lamang Pasko na, ha? Pero wet Christmas yata ang ating Pasko natin dahil ngayon ay signal number 1. Signal number 1 po ay lang bahagi ng Metro Manila ay Apo, Kadagiti, Kailian, dito Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern Luzon. Ang lawak naman ng sakop ng Bagyong Hener, ano, ha? At syempre now showing ngayon. Blockbuster ang hearing ni Senator Risa Ontiveros sa Senado ngayon, ha? Abay, syempre darating ngayon si Mayor Alice Guo, ha? At ang sinasabing Senator Jinggoy, ha? Good morning. Ayan. Ang sinasabing BFF ni Mayor Alice Guo na si Mayor Dong Kalugay na imbang bigat po Mayor Dong. Ayan, sumangpot ka dito Senado nung madamdama po, ha? Ayan. Ano kaya ang mangyayari dyan? Naku, yan ay inaabangan natin ngayon. Good morning, maayong buntaga, Mr. President. Naku, talaga itong si dating Pangulong Digong. Abay, ang sabi ng Department of Justice, ha? Good morning, Seka Boying. Abay, mukhang kasama ng kakasuhan ang dating Pangulong Digong for harboring daw kay pagtatago pagtulong kay Pastor Apollo Kibuloy. Saba ay isa sa mga malalaking personalidad na kakasonda ng PNP, General Leo Paco Francisco Cuyang, sir, ha? Ng obstruction of justice, ha? Dami natin mga malaking issue ngayon, mga misis, mga kuya, ha? Ayan yung rollback sa presyo ng gasolina, ha? Pero eto mga misis, may good news at saka bad news tayo sa tubig, ano, ha? Bakit ganun, ha? Abay, bakit ang Maynilad may bawas singil sa tubig? Pero ang Manila Water tataas baliktad, ano po, ha? Patunay lamang dito, mga kuya, na ano, ha? Ayan, patunay lamang dito na walang kartel sa tubig. Ayan. Hindi katulad sa mga oil companies, ano, pagka nagtaas, nag-rollback, pre-preho, same, ha? Pero dito kakaiba, ha? Sa Maynilad at Manila Water, ha? Bababa yung isa, tataas naman yung isa, ha? Anyway, magandang umaga, Pilipinas. Ba-birthday ba ni yung dati nating station manager dito, si Bossing Ray Langit, ha? At si Attorney Jimmy Policarpio ng Channel 9 ba o 13, si Boss Jimmy Policarpio, ha? At happy birthday din kay Rosa Lara, ha?
Magandang umaga Pilipinas at standby Raymond at Paas. Ano ang latest Miss Let sa Malacanang? Nako, talaga naman pinagpipiesta na naman ng Pangulong Marcos dahil sa pagdalo ng concert sa kanyang birthday party ng Duran. Sa kaibigan naman daw Ayan, kaya lang sabi ng mga trolls kung kaibigan yan alabang kapalit yan. Mahabigan talagang ganyan, dumb if you do, dumb if you don't, ika nga. Samantala, alamin nga muna natin, Attorney Harry Roque, good morning. Naku, talaga, palaban ang Attorney Harry Roque, Ayan. Abay, hindi yata takot makulong ulit sa kamera. Pero sandali lamang, what is happening to our country, General Marbil? Abay, grabe, police captain at misis. Diyos ko, ganun na ba ngayon? Pinasok sa loob ng bahay, pagkatapos pinagbabaril, patay mahabigan. Daming bayan. Pero sandali lamang, alamin nga muna natin ang kalagayan ng panahon. May mga pag-ulan ba ng basa? DZRH Weather Bulletin. Maganda naman ang panahon, pero bakit may mga signal number 1 dito sa Metro Manila? Alamin nga natin ang latest mula sa Pag-asa Forecasting Center kay forecaster Chanel Dominguez. Miss Chanel, good morning! Umaga din po sa inyo. Magandang umaga din po sa mga tagapakinig po natin. So yes po, meron po tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito po sa Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Northern at Central portion ng Bataan, Aurora, Northern portion ng Quezon, kasama na ang Polillo Islands, Northern portion ng Rizal at Northern portion ng Metro Manila. Kaya po makakaranas pa po tayo ng maliwalas pa po yung ating panahon. Kaya po nasabi ninyo, dahil ito pong tropical cyclone wind signal po natin ay may lead time po na 36 hours para po makapaghanda po ang ating mga kababayan dulot po sa epekto netong si Bagyong Hener. Samantala, ito pong si Hener ay bahagyang humina dahil po sa interaction nito dito sa ating Cordillera po. Kaya ito'y huling namataan po sa vicinity na ang Baguio Nueva Vizcaya at may lakas ng hangin na 45 km per hour at pagbugso na 55 km per hour. Ito'y kumikilos southwestward sa bilis na 15 km per hour. So nakikita po natin, possible po itong mag-emerge sa coastal waters ng Ilocos Sur at La Union today. Kaya nandito din po natin inaalis yung posibilidad na mag-weekend po ito into a low pressure area dahil sa patuloy po na interaction nito sa ating kalupaan. Pero pagdating po nito sa Ilocos Sur at La Union na katubigan po ay asahan po natin possible mag-intensify po ito ulit. At sa pakikita po natin type track po natin, possible po lumabas po ito ng Philippine Area of Responsibility by tonight or tomorrow po ng madaling araw. Yan po muna latest. Chanel. Yes po. Ayan, nakapagtataka, first time yata na ngayon may signal number 1 sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pero yung kalahati yata hindi kasama. Ayan, kami dito sa Pasay, Parañaque walang signal. Pero Maynila, Camanaba area, Caloocan, San Juan. Bakit ganun? Yes po, kasi kung makikita po natin yung radius po ng bagyo po natin ay medyo maliit lang naman po. Yung wind bands po niya, yung rain bands po niya ay hindi din po umaabot dito sa southern portion po ng Metro Manila. So ano ang magiging weather sa Metro Manila? Ngayon ba maghapon medyo maganda pero uulan ba mamaya? Malakas ba? Asahan na po natin may mga pag-ulan po tayo. Gaya po na sabi ko po, kaya po tayo mayroon pong signal number para po makapaghanda po yung ating kababayan within the next 36 hours po. Within 36 hours. Ayan, okay. Malalakas ba itong mga ulan? So nakikita po natin, medyo asahan na rin po natin ng moderate to heavy po na mga pag-ulan. Hanggang kailan lalabas ang Bagyong Hener, Chanel? So nakikita po natin mamayang gabi po or bukas ng umaga. At kailan naman papasok? Nakita ko dito sa satellite natin, ang lakas yata nung bagyong paparating. Ito ba yung si Helen, yung nasa eastern part ng Pilipinas?
Ay, ito po, yes po, pag once na pumasok na po siya sa atin ng PAR, ito po itatawagin po nating Helen. Pero kung may kita po natin, yung track po nito ay katulad lang din po nung naging track po ni Purdy. Dito lang po siya sa northeastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility po. So, hindi masyadong tatama sa Pilipinas. Yes po, opo. Yun nasa southern part, meron din malaki dun sa bandang Mindanao. So, nakikita po natin mga cloud clusters pa rin po yan at southwest monsoon din po ang ating nagpapaulan po. At si Bagyong Helen, kailan papasok? So, nakikita po natin, possible po sa mga susunod na araw po pa. Pero patuloy po natin itong babantayan pa po. Okay, maraming salamat, Miss Chanel Dominguez ng Pag-asa. Thank you. DZRH Weather Bulletin. Forecaster Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Hermes, Dominguez. Talaga namang kakaiba ang panahon ngayon. Climate change sa mga misis, kaya konting ingat-ingat po, ha? Samantala, dumating na kaagad si Mayora, ha? Alamin nga natin mahabingan na update sa Senado. Daming bayan. Nasa alas 10 pa yata yung hearing, pero alas 8:20 pa lang andyan na kaagad, dumating na si dismissed Mayor Alice Guo dyan sa Senado. Ayan, alamin nga natin ang situation na dyan. Talagang grabe, ha? Ang daming SWAT na members na nakakasama, ha? May mga police women, naka-helmet si naka-helmet si Mayor Alice Guo. Talagang kinokordon pagpasok sa Senado. Ano ba ito? Matindi ba ang threat dito kay Mayor Alice Guo? Ganito na lang, ha? Ganito po katindi mahabigan ang cordon security ng controversial na dating mayor ng Bamban, Tarlac. Ready na? Ayan, ready na si Raymond. Ayan, alamin nga natin ang situation. Ang lupit, ha? Ayan, naka-helmet. Halos hindi na makita si Mayor Alice Guo. Talagang cordon sanitaire. Ang tindi ng security po mahabigan. Wala bang shield? Pumasok na po mahabigan sa ground floor ng Senado. Alamin natin ang report mula kay Raymond Paas. Ito po mahabigan ng dito naman tayo maho-concentrate na naman. Hearing sa Senado. Ayan. Pero hindi yata si Mayor Alice Guo ang inaabangan eh. Ang inaabangan ngayon ay si Mayor Dong Kalugay ng Sual, Pangasinan. Ready na si Raymond. Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, dumating na itong si Go Huaping. Yun ang gusto nilang tunay daw niya paalan. Ba? Mga senador, alias lang niya yung Alice Guo. Go. Mas sikat yun. Anyway, sige. Kahit na anong pangalan, siya pa rin yan. Okay. Mas sumikat sa Alice. Alice na siya. Ayan. Dumating na pala siya. Okay. So, anong mangyayari dyan sa Senado, Raymond? Well, itinakda yung hearing mamaya-maya lang alas 9, pero doon sa aming impormasyon, pati kung totoo ito dahil hindi ko naman nakita ng personal, dumating na rin daw dito si Cassandra Leong. Oh. Oo. Pero ito, inaabangan nga namin na si Mayor Dong Kalugay kung totoong darating. Kaya medyo dahil parang full house ang hearing ngayon, Mayor. Kaya ang doon sa session hall na mismo gagawin yung pagdinig sa halip na isang committee room lamang. Sa session hall mismo? Laki niyan. Oo, para daw magkasya, Mayor, dahil sa dami ng kanilang mga inimbitahan. At ganoon din, marami din yung mga nagpupuntahan kasi dito na iba't ibang mga grupo na interested. Kaya para mas maraming ma-accommodate, hindi lang dito sa mismong pinaka baba, pero pati yung gallery ay inilipat na dito sa pinayagan ni Senate President Francis Chis Escudero na ilipat sa session hall yung hearing ngayong
umaga, Mayor, para mas marami ang ma-accommodate. Ito ay doon pa rin sa Senate Committee on Women and Children na pinamumuna ni Senador Risa Hontiveros na unang nagbulgar doon sa kaso ng Pogo dyan sa Bamban, Tarlac na di ko mo na iniuugnay na dito kay dismissed Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo. Raymond, Yes, yung mga senador na hindi naman member ng Committee on Women and Children, ayan, doon sa committee ni Senator Risa, pwede ba silang sumali rin dyan at magtanong? Pwede rin, Mayor, pwede. Pwede namang kahit sinong member ng Senate, pwede namang pumunta kung gusto nila. Hindi nga lang sila, pag hindi ka kasi member ng committee, Mayor, hindi ka allowed bumoto pag nagkaroon ng botohan. Kung halimbawa ang lalabas na yung committee report, hindi na kailangang kabilang ka doon sa pagbabatayang bilang kasi 'di ba kailangan na may minimum number of signatures para mailabas ang isang committee report. Pag hindi ka miyembro, kumbaga joker ka doon sa committee, hindi ka na kailangan magpabilang. Kumbaga, salimpusa ka lang doon, parang ganon. Oo. Pero pinapayagan naman, Mayor, normally, pinapayagan yan. Pero as we all know, na kapag ikaw ay member ng leadership sa committee, House, even dito sa Senate, ay pwede kang miyembro ka sa kahit na anong committee. Gaya ni Senator Jingo Estrada, siya ang Senate Pro Tem, siya yung pangalawa, next to SP Cheese, ay pwede siyang pumunta sa kahit na anong committee at magtanong at kasama din siya doon sa bilangan na Mayor. Ayan. Anong suot ni Mayor Alice Guo? Nakita sa video, Mayor, naka-bulletproof, naka-helmet pa. Naka-Kevlar helmet at saka mayroong bulletproof vest na gwardyado ng mga tauhan ng pulisya. Pagdating dito sa Senate, sinalo ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms, Mayor. Ayan. So, saan siya tumuloy? Nag-breakfast na kaya itong si Mayor Alice Guo? Siguro naman, Mayor, baka bago umalis ito, pag galing ng PNP Custodial Center ay nag-breakfast na doon dahil kung dito pa lang siya magbe-breakfast, nako, yung tindi na ng stress niyan na baka hindi na siya makakain pag biyahe galing doon sa Senate galing sa Krame. Galing sa Krame papunta dito ay hindi na siya makakakain. Dahil nga from here, dire-diretso na siya sa holding area. Doon pwede naman siya, mahaba pa itong oras, pwede pa naman siya, may holding area naman sila dito, pwede pa rin siyang makakain at makausap yung kanyang mga abogado bago sumalang dito sa committee hearing, Mayor. Okay, so si Cassandra Leong, nandyan na rin? Hindi ko pa nakikita, Mayor, pero ang sabi sa amin dito ay nandito na rin daw. Na galing sa House naman yun, Mayor, dahil hindi naman ito under custody ng PNP, kundi sa House of Representatives nakakulong itong si Cassandra Leong. So bukod kay Mayor Dong Kalugay, sino pa expected na darating ngayon sa Senado? Andun pa rin nandito yung si Sheila Go, yung kapatid. Then, I understand pati si Attorney Elmer Galicia, yung nagnotaryo doon sa kanyang affidavit. At yung palang dalawang tauhan ni Mayor Alice Guo na yung si Kat at saka si G, mukhang ngayon din sila haharap dahil ang pagkakasabi, ito yung dalawang ito, kasi yung isa kahawig daw ni Mayor Alice. Yung look-alike. Yung parang decoy niya. Oo. Yung decoy niya. Yun yung nagdala ng kanyang counter affidavit kay Attorney Galicia. At yun yung nagpanotaryo. Yun, dalawa pa lang yun. Yun ang for the first time ay makikita natin dito kung totoo. At saka pati yung nagngangalang JP Soriano, hindi natin alam kung makakaharap din ngayon. Itong JP Soriano naman, Mayor, ito sino yung siya? kasosyo ni Mayor Alice sa negosyong bentahan ng second-hand sasakyan
somewhere diyan sa Ortigas area. Itong JP Soriano na may picture dito na ipinakita si Senator Risa nung nakaraan. Nakaupo si JP na medyo malaki-laking tao kasi ito. Nakatayo sa bandang kanan si Mayor Dong Kalugay, sa bandang kaliwa si General Romeo Karamat Jr., ang dating hepe ng PNP-CIDG. Yun yung picture na ipinakita dito kanina, kaya iniimbitahan din itong si JP Soriano. Hindi natin alam kung lalantad din ngayong umaga, Mayor. Okay, sige, balihan ka namin dyan, Rion. Total, 9 o'clock pa naman magsisimula. Thank you. Good morning. Alright, Mayor, bago lang ako magtapos, gusto ko lang banggitin din itong report na galing naman kay Senator Francis Tolentino dahil doon sa nangyayari sa Sulu na natanggal na sa Bangsamoro Region in Muslim Mindanao alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Mukhang magiging kawawa daw yung lalawigan ng Sulu kaya't nakikiusap ito sa iba't ibang mga agencies. Ito yung ating report hinggil dyan, Mayor. Hinimok itong ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na humaharap sa budget hearing na i-calibrate yung kanilang budget para sa 2025. Ito ay dahil sa desisyon ng Korte Suprema na nagtatanggal sa lalawigan ng Sulu mula sa saklaw ng Bangsamoro Region in Muslim Mindanao o BARM. Malaki ang posibilidad na mapabilang ito sa Region 9 o Zamboanga Peninsula. Sa budget deliberation ng DSWD, ng Dangerous Drugs Board at Philippine Drug Enforcement Agency, tinanong ni Tolentino kung meron na silang adjustment sa budget alinsunod sa desisyon na ito ng Korte Suprema. Mahalagang masusi na itong pag-aralan ng mga ahensya ng pamahalaan dahil kung hindi ay matindi ang epekto nito sa serbisyong kailangan ng mga tagalalawigan ng Sulu. Lalo na't napuna ni Tolentino sa budget ng DSWD para sa Region 9 kung saan mapapabilang ang Sulu ay tinapyasan pa ang budget para sa susunod na taon. Nakiusap ang senador na tugunan na ito. Sa ngayon, lalo na at may report na ang mga empleyado ng BARM Regional Office na naka-assign sa Sulu ay hindi na sila pinasweldo simula noong September 10. Yan ang sitwasyon, Mayor, at kaya nakikiusap ang Senate Majority Leader na si Francis Tolentino na sana ay umakto na itong iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan alinsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema. Mula sa Senado, ito si RH20, Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaz. Pero di ba yan ang gusto ni Governor Sakurtan, ha? Ayan, Governor, ha? Di ba yung mga 5 governors dyan sa BARM may gustong humiwalay talaga sa BARM, ha? Abay, dahil mukhang hindi rin maganda ang sharing ng budget sa BARM. Ayan, good morning, Governor Sakurtan, ha? Tagala ka rin di nagpapakape, ha? Ayan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daming bayan. Pero sandali lamang, abay, hindi pa rin po pinapapasok ang mga empleyado ng Department of Foreign Affairs dito sa may Pasay City dahil sa nangyaring bomb threat. Alamin natin ang latest mula kay Aris number 15, ang look-alike ni Mayor Alice Goo. Giselle Ricafort, please come in. Miss Giselle. Lakay, higit 2 oras matapos palikasin, hindi pa rin pinapapasok sa loob nitong Department of Foreign Affairs sa mga empleyado dahil sa umano'y bomb threat. Ayon dito sa lead investigator ng Intelligence and Security ng DFA na tumanggi ng pangalanan, sa inisyal nilang impormasyon ay nagtatanggap umano ang mga empleyado ng Embahada ng Pilipinas doon sa Canada ng bomb threat sa kanilang email kung saan binanggit umano itong Department of Foreign Affairs. Inalerto raw ng nasabing embahada yung tanggapan ng DFA dito sa lungsod ng Pasay kaugnay ng nasabing bomb threat. Nagbaba na rin daw ng alerto itong DFA sa lahat ng kanilang regional office at maging sa consular offices. Sabi naman ni Pasay Police Investigator Police Staff Sergeant Eugene Brasa, pumalat yung nasabing bomb threat o yung yung screenshot ng nasabing pagbabanta sa group chat ng Executive Director ng DFA, pero iyan ay batay pa rin sa kanilang initial na impormasyon. Kinukumpirma palagay ng mga otoridad ng nasabing bomb threat habang patuloy naman na sinusuyod ng mga tauhan itong Special Weapons and Tactics at Canine Unit yung loob ng kagawaran. Sa ngayon, nananatili pa rin sa labas nitong tanggapan yung mga kawani nitong kagawaran simula ng lumitas kaninang 6:30 AM. Pansamantalang isinara sa mga motorista itong harapan ng DFA o yung service road sa Rojas Boulevard at Libertad, Pasay City. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Damdaming Bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Sana'y hindi naman totoo yan. Kaya lang kung hindi naman totoo, sino naman mga siraulong nanggugulo ng ganyan, ano po, ha? Babalikan po natin lang pang mga reports. Sandali lamang, Let Narciso, ano ang latest sa Malacanang? Abay, alam mo, Miss Let, may mga nagsasabi na hindi maaring arestuhin ang dating Pangulong Digong kung walang go signal ang taga Malacanang. Ganon, ha? Pwede bang pigilin niya ng Pangulong Marcos kung gugustuhin niya? Damdaming Bayan. At ano ang magiging desisyon ng Supreme Court kung sila ay pupunta ng Supreme Court, ha? Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo. Naku, yan aabangan dyan pagka may arrest warrant kay dating Pangulong Digong. Siyempre, mga lawyers niya, ha? Tatakbo ngayon, magpapasaklolo sa Supreme Court. Oras birthday boy, Justice Ricky Rosario. Ganap na alas 8:36. Generica Drugstore. Damang-dama. Pag ginahawang Generica. Para sa ginhawang... Premo yan. Basa malakas dyan sa Parañaque, Sister L, ha? Yan. Umulan na ba ng basa dyan, Lakay? Kanina, ganda-ganda ng panahon sa bandang Parañaque. Ngayon, malakas na ang ulan. Naku, ingat-ingat po sa ating mga motorista. Magandang umaga, Lakay. Good morning, Sister L. I miss you. Kita, Lakay. At na-miss ko rin ang ating mga viewers at listeners. Good morning po sa inyo. Alam mo naman tayo, Lakay. Kumusta si Aling Yolanda? Okay na ba si Aling Yolanda? Okay naman siya, Lakay. Get well soon, Aling Yolanda, ha? Magaling ka, ma. At sa mga, naku, Lakay, mag-iingat yung ating mga motorista, lalo Lakay yung mga nagmomotor. Naku, Diyos mio, yung mga pasaway dyan na rider, mag-iingat po kayo. Ano ang latest? Ano ba naman ito, ha? Anong gusto nyo? Ikaw ba, Justice Sam Martires, ha? Justice Sam Gaernan ng Supreme Court, kayo ba ay naniniwala sa kasabihang love is blind? Love is blind? Love bakit na blind? Conquers all. Ayan. Natusok yung mata. Hindi, charot lang. Love is a many splendor thing. Alam niyo po, ako Lakay, ano? Pero hindi masyado. Hindi kasi masyado. dapat yung love, gagamitan mo din yan ng utak. Ayan. Iba mag-isip to si Sister L. Wala sila yung makalma. Kulang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy, ha? Huwag kang ma-high blood mamaya, ha? Nako, mamaya, Huwag kang mapipikon, Senator Jinggoy, ha? Ikaw ka na, ha? Nakakagigil ka na. Nakita ba yung kumakalat na memes ninyo, Senator, ha? May lips to lips kayo ni Mayor Alice Guo. Laki yung mga tao talaga kung ano-ano na lang ginagawa, no? Ang gagaling talaga ng mga gumagawa ng mga ganyan, ano, ha? Di mo na malaman kung alin ang totoo. AI, Artificial Intelligence, Diyos ko, di mo na malaman kung alin ang totoo tsaka tunay ngayon, ha? Lakay moving pa, no? May slow motion pa, ha? Ayan. Ganun ba humalik si Senator Jinggoy? Ano ba yan, Lakay? Bakit papunta doon? Ang dami-dami nating aabangan at for sure, Lakay, nakaabang na sa hearing mamaya dyan sa Senado dahil si Mayora, ang dating Mayora ay nandyan na po sa Senado. Ayun nga, kasi kaya kita tinatanong kung magbabalita, special na balita na ba tayo? Kasi pagka isinalang na si Mayor Alice Guo, tuloy-tuloy naman ang coverage natin dyan, ha? Hindi ikaw lang. Ayan, your call. Ganun ba? Ayan, kasi ibang ma-in-love din to si Father. Ayan. Isang pari, Sister L, ha? Lakay, wait lang. Kasi di ba may mga pari, yung iba pala yun. Yung sa inyo, Lakay, ano tawag doon? Pari din ba? Oo, sa Aglipayan Church, sa Iglesia Filipina Independiente. Kaya sabi ko dun sa mga paring Katoliko, kung gusto yung mag-asawa, lipat kayo sa Aglipayan Church. Pero ito, Catholic to, Lakay. Catholic priest ito, Sister L. Lumabas sa simbahan dahil na in love sa isang biyudang lady lawyer. MG. So, nilet go niya ang pagiging pare. Oo, nilet go ang pagiging pare, ha? Parang love conquers all yan. Yan ang tinatanong ko kay Justice Sam, kay Justice Sam Gaerlan at Justice Maida Sam Marquez, ha? Ang mga gigolo ng Supreme Court. Ganyan din ba sila magmahal? Okay. At ayon na sa ating bubit, Sister L, nako, paano ba naman kasi hindi ma-in love si Father? Abay, si Lady Lawyer,
Amazing. Ha? Yeah. May ano yata ako. may nakabara sa tainga ko. Ayan. Abay, bukod siguro sa mapagmahal si Lady Lawyer, abay, all out kung magregalo. Alam mo kung bakit? Abay, magregalo ba naman ng Toyota Land Cruiser kay Father? Father? Naku, talagang siguro, tingnan ko lang kung hindi mo elgo yung pagkapari mo. Ayan. Kung di ka lumabas ng simbahan. Hindi ibig sabihin na kahit love niya din talaga si Father. Yes, at dinaan sa mga regalo, ha? Ayan. O siguro, meron na para pero lalong syempre, kasama na yung lakad. Pero siguro love niya talaga. At saka mapagmahal din si Lady Lawyer sa kanyang hilaw na mother-in-law. Ayan. Toyota Alphard. Binigyan? Parang sakayan ng mga pogo yun dati. At ayon na sa ating bubit Sister L, ayan, dahil nga sa na-in-love si Father at ang biyudang Lady Lawyer, kaya lang before kay Father, may boyfriend din si Lawyer. Mayroon pa. Ayan. Ano naman ito, Lakay? Hindi naman politician. Hindi, police. Ayan. Police? Naku, nakakatakot kay Father. Parang, Father, parang ako natatakot para sa'yo. Baka magalit si patrolman. Baka hindi pa nakamove on. Siguro hindi naman patrolman ito. Baka ma-LT call na ito o kaya kernel na. Ha? Kasi matagal na ba yan, Lakay? Medyo. Ayan. Pero grabe. At kasama si Sir. Ayan. PNP pag kami lakad si Lady Lawyer. Ayan. Mahaba ito eh. Ayan. Baka mabitin tayo. Ano mo na lang, Lakay? Yung synopsis. Synopsis. Gist na lang. Ayan. Sige. Ayon na sa ating bubit, si Father ay clue na ba kaagad? Ayan, Pwede, pero ikaw. Clue si Father. Si Father na na-inlove kay Lady Lawyer ay kilalang kilala sa Green Hills. Ayan. Doon siya nagmamas? Dati. Ayan. Kilala rin sa Antipolo. Ayan. Na-assign sa dyan eh. Ayan. Siguro si Father... Nagsisimula ng magano. Sino may mga parid? Siguro si Father, idol niya si Bishop. Ayan. Ayan. Sino Bishop? Yung Bishop na naka-assemble ng girlfriend sa Bulacan. Ayan. Ano ba yan sila, Kay? Pero at least si Bishop, ha? Responsible father si Bishop, ha? Father. Yes, hindi pinabayaan yung kanyang anak doon sa girlfriend sa Bulacan. Pero pagka ganun na, sinuportahan niya na Father Bong, ha? Ayan. Hindi pagka ganun na kayo, di ba? I mean, hindi kasi ako masyadong aware sa Catholic yung mga rules and regulations. Pagka nakaganon ba, pari ka pa rin or pwede kang matanggal na sa pagkapari? Kung may magre-reklamo siguro. Ayan, kasi iba din. Takipan dyan eh. Ayan. Katulad ni Bishop. Ayan, responsible father naman siya. Ha? Sinuportahan yung kanyang anak. Di naman na pinagkaitan ng financial support, alimony. Ha? At ayon na sa ating bubit si Father. Ayan. Mukhang sila na ngayong lumabas na ng simbahan. Happy na sila. Baka pwede na magpakasal. Ayan. Happy together. Oo nga. Si Father ay... si Father magaling na pintor, ha? Painter. Painter si siya. Ayan. Siguro dyan ako si Lady Lawyer din yung mga kanya-kanyang exhibit, art exhibit. Hindi gaganda ng painting sa bahay nila na kayo. Yung isang kilala natin nabentahan Ay talaga, Lakay. Mahal ba ang painting ni Father? 100,000 pataas ang painting ni Father, ha? Napakamahal naman, Talo pa yung mga painting ni Manny Baltimore, ha? Gusto ko pa naman bumili ng painting. Maliit lang sana. Sige, para tapusin ko na para di na mabitin, ha? Ayon na sa ating bubit,
Si Lady Lawyer ay lawyer na isang malaking kumpanya, Sister L. Kilalang kilala si Lady Lawyer, ha? Ayan, at si Father naman, matikas si Father, matangkad. Ayan. Si Father na lumabas ng simbahan dahil lang sa isang biyudang Lady Lawyer na nagalanteng magregalo. Ayan. Regaluhan ng Toyota Land Cruiser. Magkano Toyota Land Cruiser? 6-7 million. Ayan, ha? Pero mas mahal kesa sa Patek Philip ni Congressman at mga mayor. Ayun na sa... Mas mahal. Sabi ko nga, buti hindi sumama yung kamay. Engineer, pinalitan niyo ba yung naisnas na Patek Philip na regalo niyo kay Congressman doon sa Barcelona? Ha? Barcelona, Spain. Ayon na sa ating bubit ang paring lumabas. Talagang ganyan eh. Kung na-inlove ba naman, di ba? Alam nga namang pagkakanas. Sabi nga nila, sapagkat kami ay tao lamang. Yes. Di ba? Saan na yon? Ayon na sa ating bubit, ang nasabing pari na lumabas ng simbahan dahil na-inlove sa isang lady lawyer ay si Father M. As in... Father M as in mapagmahal na. Mapagmahal. Matulis pa. Daming bayan. Report muna mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang? Puntahan nga muna natin ang Malacanang Lakay bago pa kung ano maisip ng ating mga viewers at listeners. Mga tagapagsalita ng pamahalaan tungkol sa West Philippine Sea. Palalakasin ang unified messaging. Detalye balita mo, RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister Ella Kay, nagpulong sa Malacanang ang mga tagapagsalita sa tanggapan ng pamahalaan na may kinalaman sa usapin sa West Philippine Sea o foreign policy ng bansa. Ayon kay National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez, pinag-usapan ang pagkakaroon ng unified messaging o iisang pahayag tungkol sa maritime territory alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi ng opisyal, sa ganitong paraan, masisiguro ng pamahalaan na iisa ang pinag-uusapan, iisang approach ang ipinatutupad, at iisa ang patutunguhan ng kanilang mga pahayag. Paliwanag ni Lopez, kailangang masiguro na sa tuwing magkakaroon ng issue sa West Philippine Sea, alam nila ang gagawin, iisa ang pahayag na ilalabas at ang pagiging unified ng lalamanin nito. Gayon din kung gaano kabilis dapat maglabas ng pahayag at sino ang dapat na pagmulan. Samantala, bisita ng Pangulo mamaya sa palasyo si Mr. Masumi Kakinoki, President and CEO ng Marubeni Corporation. Dadalo rin ito sa ceremonial endorsement ng Philippine Public Financial Management Reform Roadmap 2024 to 2028. Lakay? Yan, okay. So, ano pa ha? Ang Malacanang ba... Minomonitoran ba yung hearing sa Senado, Miss Let? Yung nangyayari hearing? Hindi natin sigurado kung sino ang nagmo-monitor. May nagmo-monitor lang kayo sigurado. Kasi siyempre kapag may mga pagkakataong may ambush interview sa Presidente, kasama yan sa mga natatanong. Siyempre para, ayun, siguro nabibrief din yung Pangulo tungkol dyan sa mga ganap, ayan, sa Senado at sa Kamara. Okay, so ano pa yung schedule ng Pangulong Marcos ngayon, Miss Let? Yung para mamayang hapon Lakay, yung mga courtesy call, pero ngayong umaga wala pang abiso. Malaman natin kung mayroon siyang sectoral meeting. Martes nga, wala bang cabinet meeting? Usually dati Tuesday ang cabinet meeting, ba't hindi na ginagawa yun? Lakay, kapag Tuesday Lakay ay sectoral meeting, pero wala pang abiso para ngayong araw. Okay, maraming salamat Miss Leta. Kumusta ang panahon dyan? Balik sa inyo Lakay at Sister L. Makulimlim lang Lakay. Okay, maraming salamat Miss Leta mula sa Malacanang. Daming bayan. Mula pa rin sa Maynila, Sister L, si Boy Gonzales. Eto Lakay, puntahan natin ang Operation muna rito, Tulong. Ha? Yes, Ayan, speaking of mga schedule ng Pangulong Marcos, abay iba rin itong text ng isa nating listener. Ha? Ayan, mahalikan ko si BBM. Bakit? Pagka naipa-arresto niya si Digong. Si Bato. Ayan, Aray. Roque at Pulong. Ayan. Grabe naman yan. Sino ba yan? Sabi kasi ni Digong, dati weakling daw ang Pangulong Marcos. Ayan.
Talaga. Sige, report nga muna mula kay Boy Gonzales. Sige na, ng pangalan, baka i-bash pa eh. Puntahan natin lakayang DZRH Operation Tulong na mahagi ng Hot Meals. Nako, ito yung mga nasunugan dyan lakay sa may Tondo, Manila. Ayan. Alamin natin ang detalye. Kumusta dyan? Marami na ba ang napakain ng Operation Tulong? RH29 Boy Gonzales. Boy! Andiyan na ba si Lugaw Queen? Oy. Ayan, Wonder Woman. Ayan. Pahingi kami ayan, ng lugaw. oo. Napakasarap ng palugaw natin At lakay dyan. magdala ka, baka pwede magdala kay Alice Guo. Ayan. Ba't siya nadalan? Hindi pa nag-almusal? Para malakas siya. Ayan. Yung pala mga sundalo sa BRP Magbanwa ang puro lugaw ang kinain ng for ilang linggo ba yun? Oo. Dahil nawalan sila ng pagkain. Pero ang sarap kaya ng lugaw. Pagka Operation Tulong Lugaw, okay lang sa akin lakay. Ayan. Boy G! Boy! Asa na? Okay, lakay. Haba ng pila, blockbuster yung lugaw ni May Binuhan, ha? Diyos ko. Sarap na eh. At siyempre, sumama na akong kumain. At yung lugaw lakay, nasa 1,300 mga kababayan natin na biktima ng mga sunog dito na nasa evacuation center sa Tondo, may git sa 1,000 nga lakay, yung individual at nasa barangay 106 sila sa Tondo kasi ito yung bagamat hindi nila sakop yung mga nasunugan, inadapt na lang nila lakay dahil sa sobrang dami yung mga nabiktima ng sunog dyan sa Aroma. At nasa palugaw sila kanina at yung kababayan natin ay nakatabigan sila ng lugaw tsaka itlog na may lugaw may itlog pa, may manok pa. May manok yan, may laman yan lakay. Yan ang kaganda sa lugaw ng Operation Tulong ni Wonder Woman, Lugaw Queen Hindi tinitipid sa sahog. Masarap, may luya at maraming paminta. Kaya yung mga makuyang natin, mga donors natin, tuwan-tuwang nagbibigyan ng donasyon sa Operation Tulong dahil nakita nila kung saan napupunta yung kanilang donasyon. Proceed, Boy G. Nagpapasalamat nga lakay yung Barangay EXO sila sa DCRS nga dahil sa pinadalang palugaw ng DCRS Operation Tulong. At nagpapasalamat sa logistic partner ng DCRS Operation Tulong, G Technical Equipment Corporation na ginagamit lagi na mobile kusina at gala jeep. At siyempre, lakay, kaya sa sponsor na si Senador Lito Lapid na nag-sponsor ngayong umaga dito sa mga nabigyan ng palugaw sa mga naging biktima. Marami kasi lakay, nasa 10,000, higit kumulang yung mga individual. Nasa 2,000 pamilya ang mga nawala ng tahanan sa sunog na naganap sa Aroma temporary housing dyan sa Tondo nung araw ng Sabado. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdaming Bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales. Ayan at muli maraming salamat sa mga sponsors natin, mga donors natin dahil pag ganito hindi po naubusan ng pondo ang aming Wonder Woman, Lugaw Queen. Ngayon pala si Supremo ang nagpalugaw, lakay. Thank you po. Marami ang nabusog, lakay. Ayan. Sige, hatawin nga natin yung report. Si Milky Rigunan. Puntahan natin ang bago tayo mag-commercial. Kamara lakay, reallocation ng confidential funds para malabanan ang online sexual abuse or exploitation of children. Ipinanukala naman dyan sa Kamara. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Mana Milky. Sister El at lakay, hindi sapat ang pag-iyak lang. Kailangan ng konkretong aksyon para malabanan ang nakakaalarmang problema ng talamak na pang-aabuso at exploitation sa mga kabataan gamit ang online platform. Reaksyon to ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Rosas sa ginawang pag-amin ni Pangulong Bongbong Marcos
kung saan naiyak pa ito sa kanyang talumpati sa iisang nasyon, iisang aksyon tapusin ng OSAEC. Ito ay ang pag-amin ng Pangulo ang kabiguan ng gobyernong mapigilan ng OSAEC o Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Hinamon ni Brosas si Pangulong Marcos na ilipat ang bahagi ng kanyang confidential and intelligence funds sa programang Special Protection of Children na nasa ilalim ng Department of Justice. Sa 2025 proposed budget, 10.29 billion pesos ang panukalang budget ng Office of the President sa confidential and intelligence funds nito. Ayon kay Brosas, iilang bahagi ng pondo ay ilipat sa programa ng DOJ na may budget lang sa programa na 10.7 million pesos na hindi sapat para malabanan ang mga nasa likod ng modern technology na nambibiktima ng mga kabataan online. Sabi ni Brosas, napapanahong ikonsidera ang reallocation habang ongoing ang Kamara sa paghimay naman sa 2025 proposed budget ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Abay bukas naman yata ang hearing sa Quadcom. Ayan. Babalikan natin ang update dyan mula kay Manang Milky at report mula kay Edniel. Escoda Shoal, pinalilibutan pa rin ng Chinese vessels kahit umalis na ang BRP Teresa Magbanwa. Di mas lalo silang darami ngayon dyan dahil umalis na yung barkong vapor na BRP Teresa Magbanwa. Ba't kasi total sa papalitan din lang naman pala. Sana pinapunta mo na yung kapalit bago inalis yung barkong BRP Magbanwa. Baka mamaya may may artificial island na doon. Baka biglang meron ng mga nagsulputan na ng mga artificial islands. Baka di na tayo makabalik doon. Mabakura na ng Chinese Coast Guard dyan. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Sister L, wala ngang naging pagbabago sa dami ng Chinese vessels na nakapalibot sa Escoda Shoal kahit umalis na ang katapat bilang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Sa pinakahuling monitoring na inilabas ng Philippine Navy ngayong umaga, 68 barko pa rin ng China ang nananatili sa lugar hanggang kahapon September 16. Kabilang dito ang 9 na China Coast Guard ships, 4 na warship ng People's Liberation Army Navy at 52 maritime militia. Ganito rin ang nakikita ng independent maritime analyst at dating United States military officer na si Ray Powell. Batay naman sa sarili niyang monitoring ng Sea Light. Ayon kay Powell, halos walang pagbabago ang presensya ng China sa pagpapatrolya sa crucial na maritime feature na pinangangambahan niyang tayuan ng man-made facility ng Beijing. Samantala sa kabuuan, bumaba naman ang bilang ng Chinese vessel sa buong West Philippine Sea kung kabuuan ito ang titignan. Mula sa 207 ships sa 13 features noong September 9, 177 na lamang ito matapos ang isang linggo. Pero to be specific dyan sa Escoda, wala naging pagbabago. Marami pa rin ang puwersa ng mga Chino. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Edniel Parosa. Standby Ninong Sherwin Alfaro, ha? Kalayo naman mamigay ito na aginaldo. Alain, nakakarating ng Batangas. Apakalayo mo naman ngayon. Baka naman pagbalik mo may dala ka ng tulingan. Magpapabarik pa diyan sa Santo Tomas, Batangas. Ha? Sandali lamang Ninong Sherwin, Santa Claus ng Bayan. Pero kuya, mga misis, mga lolo, ayan, problema po ba ang blood sugar level po ninyo? Ha? Kaya po ihi ng ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom. Baka maaring diabetes na po yan. Baka mauwi ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag napabayaan. Sana wag naman, ha? At siyempre, para makaiwas po sa ganyan, mag-exercise lagi, ha? At tamang pagkain. At pwede mo rin samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus, ito yata ang kulang sa iyo, Igan. Dapat nagko-Cogent DB Plus ka, ha? Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo. Abay, sabi ni Professor Boy Benesa, ang Cogent DB Plus ay mabibili sa Mercury Drug, Watson sa drugstores nationwide, at available din online sa Shopee at Lazada.
Mahalagang paalala, ang Kodiak DB Plus ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Standby, showing Alfaro, standby, Raymond at Paas. Now showing tayo ngayon sa SBI, Senate Bureau of Investigation. Standby, Raymond. Oras, Sister L. It's 9:08. This time check is brought to you by Ace. Justice birthday boy Ricky Rosario. Ayan. Abay, sabi na ni classmate, yung kanyang kapatid, ha? Mag-blow-blow daw sa Pegasus. Ha? Pegasus? Bakit sa Pegasus? Abay, ayaw ni Chief Justice Alex Jesmundo ng ganyan, bukas ha? pa ba doon, Lakay? Abay, parang nakita pagkadadaan ako to, may ilaw eh. Sure ka ba? Ayan, nakikita mo lang may ilaw. Ikaw, classmate Ben, ha? Niloloko mo si Justice Ricky Rosario, ha? Ayan, sana ang blowout niya sa McDonald's. Ayan. Happy birthday, Justice Ricky Rosario, sir. Aba, binabati ka ni Most Worshipful Franklin de Monteverde. Ayan. Happy birthday din. Oy, birete, happy birthday kay Presidential Sister Irene Marcos Araneta. Birthday niya pala kahapon. Abay, puro September sila, magkakasunod, ha? Apo Marcos 11, BBM 13, Irene Marcos Araneta kahapon, nung Monday, tama. Ayan. Monday, tama. Kahapon lang. Yes. Happy birthday din kay Attorney Rudy Diaz at Corina Diaz mula kay General Rudy Diaz at kay Doc Lester Suntay ng Ayala Alabang. Hi Doc, happy birthday. Kay Kuya Amiel Songko at Major General Romel Telio ng PMA Class 90 at Colonel Rojan Rosales. Happy birthday din kay Kuya Patrick Mendoza, Engineer Jose Perez ng Baguio City, Kuya June Sioson ng Hiram Lads mula kay Colonel Joseph Dator, at binabati natin ang mga big boys ng Wakwak Golf and Country Club. Aba, Bossing Pablo Ko at Sunny Go, good morning at happy Mid-Autumn Festival. Happy mooncake, Kuyang Robin Go. Ayan, natatanggap na mooncake. At sa mga kabihin natin mga Chinoy, ayan, mooncake pa more. Ayan. Para nung nakaraan may mga tanggap akong mooncake na ayan, maraming salamat parang Lindo C, ha? Ayan, at Christine, maraming salamat sa masarap na mooncake. At Kuyang Robin, ating Christine. At congratulations kay Kuyang Major General Ferdy Napuli, ang bagong Army Inspector General. Aba, pagbati mula kay Military Attaché Colonel Joseph Dator. At happy birthday din kay former Mayor Very Worshipful Teddy Garde, former Mayor ng Santa Marcela, Apayao, mula kay sa mga brethren sa Gualberto Agatepa Lads at mula kay Kuyang Doming de Asis. Lakay, meron pa tayong pahabol na happy birthday. Happy birthday daw sa dating DPWH Executive Assistant Olive Felesminio from Engineer Angel Beltran. Yan, happy birthday po. At happy birthday kay Bossing Ray Langit, ha? At kay Attorney Jimmy Policarpio at Rose Lara. Lakay, nako, bago tayo sa ating malakas, gusto ko lang muna mag-thank you. May papasalamatan lang ako. Yung mga doktor at staffs ng UST Hospital, ayan, nung na-admit dyan ng aking mama, si Mama Yoli. Gusto ko lang pasalamatan ang Medical Director ng UST na si Dr. Charito Malong Consolacion, na partner din yan natin, Lakay, kapag may mga event ang Operation Tulong. Hello po, Doc. Dr. Carmelita Dalupang, gastroenterology, si Dr. Salahuddin Andam, gastroenterology din po dyan sa UST, at lahat po ng staffs at mga doktor na nag-assist sa amin at of course gumamot sa aking nanay na si Mama Yoli. Thank you po, mabuhay po kayo. Magagaling ang mga doktor dyan, Lakay, sa UST. Siyempre, di ba dyan sila nagpapabuhay ng patay? Patay na, nabuhay pa. Grabe naman sila, nagbukas na buhay yung patay. Pero totoo naman yan, Lakay. Magagaling sila. Yes. At batiin din natin si Antoinette and
and Stilly from Greece. Aba, na galing Greece lakay. Miko and Rose from Iloilo and advance happy birthday to BJ Araulio. Ayan, anak ni Ma'am Goya. Hello po. At sa Grab driver naman lakay na avid listener natin, si Leo Calopez. Ayan, hello po. Happy listening. At sa asawa niyang si Maricar Calopez at anak niyang si Maria Katrina Calopez. Lagi daw yan nakatutok sa atin. Maraming salamat po. Thank you po. Ganda sa Greece, sa Santorini. Ha? Ayan. At binabati natin ng happy birthdays. Oy, bukas pala ang birthday ni JT, ni Joe Taruca Lotto King, ha? Magpapakain kaya si Sir ayan, Popoy. Sabay ganun. Birthday pa rin, Joe. Ayan, di ka nagpaparamdam, ha? Ayan. Lakay, huwag naman biglang paramdam si JT. Ganun ba yan? Oras, Sister L. It's 9:18. Generica Drugstore. Damang-dama. Pag ginahawang Generica. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Ayan. Merry Christmas, lakay. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, Bossing Ray Langit. Boss Ray, happy, nakikinig pala sa atin. Hello po. Happy birthday. Ayan, happy, ayan, dito mag-blow ako sa DCRH. At meron daw mooncake sa inyong dalawa ni Sexy. Ikaw ba yun? Abangan ko yan, Sir Ray. Pagka wala, sinasabi ko, hindi biro lang. Pinagbantaan sa ere. Teka muna, dumating na pala si Mayor Alice Go at saka si Mayor Dong Kaluge sa Senado. Nandun na sila sa Senado. Kahit naka-face mask si Mayor Alice, talagang halatang smiling eyes. Bakit kaya siya nakangiti? Masayahin siya, lakay. Eto muna, bago tayo dumako sa Senado, now showing ngayon sa SBI. Narito muna ang pamigay ng aginaldo ng Ninong Sherwin Alfaro sa Santo Tomas, Batangas. Ay, kalayo Ano ga meron diyan? Ayan, sa ating DZRH, malakas aginaldo promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito na ang Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin. Lakay, ako kapag nandito ka sa Batangas, kailangan pumunta ka sa Padre Pio. Ito sa mga pasyalin dito sa Santo Tomas, Batangas. At bago ka lumabas ng Padre Pio, paglabas mo ng Padre Pio, ang pinupuntaan din sa Batangas. Ay, ano ga? Yan ang Goto at ang Lume. Kina Tita Vilma talaga. Dito sa Tita Vilma. Ito yung mga pilgrim na galing dyan sa Padre Pio. Dito dumidiretso. Magkaroon ng Sabado Linggo para makatikim at makahigop ng masarap na sabaw ng Goto. Damihan mo, kinukulang na yata yung lugaw ni May Binohon dun sa Tondo, Manila. Magdala ka ng Lome. Maganda nga bakit itong Lume. Lume, ang daming laman at sahog at yung pansit Batangas. Kakagutom. Pagkasarap niyan. Bukod diyan, dito nga sa tindahan ni Ate Vilma, ni Tita Vilma, meron din po Vilma Santos. Yung napakasarap na Vilma Santos to. Recto. Ayan. O Fontanilla. Barbecue. Liempo na pranito. At siyempre, ang hindi mawawala sa Batangas, ang nilagang baka. Bulalo kasarap naman niya. Tingnan mo naman. Tutok na tutok. Tutok na tutok. Si Tita Vilma. Ay, Tita Vilma. Hi, Tita Vilma. Ako po si Ralph. Ayan.
Natawa tuloy. Okay, dito ko kayo umaga. Busy sa pagbibilang ng pera sa Department of Finance. Pero, ang laki, ang laki ng TV nila dito, pinapanood. Wow! Pag kumakain, dito nanonood, dapat kumakain yung kanilang mga bisita. Ala Matagal na ba ito yung tindahan? 22 years na. Ala, tagal na. Ala, dapat mansun niyan Specialty, goto. Goto, mami, barbecue, lumi. Marami lutong bahay. Sarap naman yan. Meron ng Sabado Lakay. Dumidiretso yung mga nagsisimba galing ang Padre Pio para makatikim at makahigop ng masarap na sabaw. Aba, gusto ni Mayor Joy Peñano ayan, deboto ni Padre Pio. Ayan, oo. Okay, so dahil nanonood sa atin si ate, bigyan mo kaagad na aginaldo si ate, bigyan mo pa ng vitamins. Ay, nako Lakay, eto na! Sino paborito mong announcer tuwing umaga? Si Sir Dio Macalma. Aba, I love you, Ate V. Bigyan ng 1,000 pesos yan! 1,000 pesos. Ito, Vilma, ito meron pa kasama yan na vitamin E. Yan, naka-display na dito. Aba, nandiyan na pala Kaya lang sa tabi na ng TV at vitamin RC yan. Nakaya terno yan. Bigyan mo t-shirt si ate. Meron pa siyang regalo na grocery bag mula sa DZRH at syempre mga merchandise item gaya ng DZRH umbrella at DZRH t-shirt. Ano masasabi mo, Tita Vilma? Salamat po, Sir Dio Macalma. Huwag kang pasalamat, ate. Malaki ang kita mo dyan. Bawiin ko yung 1,000. Binawi yung pera. Yes, bakit po babawiin? Dapat po dadagdagan. Ayan. Nabaktuyo ka. Joke lang po, Ate V. Ayan. Siyempre dito walang bawian. Walang bawian. Ang mga apuhan at mga anak na kagandahan. Ala family restaurant family business ayan, kaganda naman Hayaan nyo, pag nadaan kami dyan ate punta kami dyan ayan okay. Pag pumatok kasi ng San Felipe ang Padre Pio, ang pasukan sa San Felipe, ang labasan dito sa San Joaquin. Pagdaan mo ng San Joaquin, bago ka makalabas ng highway, dadaanan mo una itong Tita Vilma sa Hugo Restaurant. Sherwin, makasarap ng sabaw. Ayan, pakisabi kay Ate B, ayan, pabalot ng bulalot, kailangan ni Alice Guo sa Senado, kaya kanya ng lakas para at si Mayor Dong Kalugay. Ayan, para makasagot ng matino. Para hindi gutumin, maayos ang sagot dun sa mga tanong ng mga senador, Ang pagbabalot natin laki ng lume. Okay. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH at baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Mas Malakas Pro. Ours number 6, Sir in Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Nino ng Bayan. Several para sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. At ang SBMA, abay may alok daw na libreng sakay sa kanilang e-jeep. May mga electric jeep na rin dyan. Ray Nadar, please come in. Kumusta ang SBMA, Parikoy? Ray. Good morning, Lakay at Sister El. Tama ka. Mayroon ng electric public utility vehicle rito sa SBMA at mayroon silang libreng sakay. Ito nga yung electric vehicle sa loob mismo ng Subic Bay Metropolitan Authority na iikot sa Central Business District para sa mga empleyado at mga nagtatransaksyon dito sa loob ng SBMA na walang masakyan o walang sasakyan. Ang dalawang public utility vehicle nito ay tinatawag nilang Jeep, Green Energy Electric Transport Program, under ito ng Basic Energy Corporation. Ayon dito kay Deputy Administrator for Finance at Transport Committee, Antoniette Sangki, hanggang katapusan ng buwan na ito ang libreng sakay at pagkatapos ito ay madetermina kung magkano ang pamasahe ng mga sasakay nitong electric vehicle. May terminal ito rito sa may Golden Dragon Restaurant. Ito ay malaking parking area, designated terminal patungong Calaklan Terminal, iikot sa mga opisina rito sa SBMA. Ayon naman kay Chairman Administrator Eduardo Alinio, siya ay nagalak na sa wakas ay nasa katuparan na rin na magkaroon ng electric vehicle dito sa SBMA. At ang isa nito, Lakay, kung makikita mo, ay nakakaaliw dahil
yung isang modelo lakay, parang yung traditional jeep natin, yung kanyang design. At yung isa naman ay modernong design, itong mga sinasabing electric vehicle na nandito ngayon sa SBMA. Yan na muna ating report, RH45, Reynadar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Reynadar. At dumako na tayo sa Senado, ha? Parang sinasabi ni Alice Go kay Mayor Dong, you needed me. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused. Sino tatawa? Hindi kasi music background. Alam mo yan, parang masaya. Ayan, gusto mo yata, together again eh. Aris number 28 mula sa Senado. Ayan, nagsimula na. Raymond at Paas. Nako, face off na ito, ha? Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, tinatanong na nga. Nagsimula na. May Seldo, Dong, Paluga. Ito may pinakatira speaker si Ala, si Dong kaagad. Na suot niya yung Alice Lugo na t-shirt. Oh. Ni Mayor Paluga. Tapos nagkakarapan siya, nangangampanya, kasama niya doon si Mayor Aris. Kaya pala, yan. Ang sabi naman ni Mayor Dong Kalugay ay magkaibigan lang daw sila. Mayor Aris. Kaya sabi ko, imbitahan daw. Nagkaimbitahan. Kaya napunta doon sa Pangasinan itong si Mayor Alice ng panahon. Pero, di ba wala ba yung naka-helicopter? Ayan. Mukhang hindi nakuhanan yung helicopter na nagpupunta doon eh. Hindi ko sa hearing niya na yun kung mapapakit yan. Pero sa ngayon na yung picture pa lang na nakasuot ng Alice Puro na t-shirt ni Mayor. At doon sa Victor, makanapan daw. Nandun naman. Si Raymond, pakinggan natin ang mga pagtatanong kay Dong. Sige, proceed. Thank you, Madam. Thank you, Majority Leader. Go Huaping, pakinggan niyo po ang buong hearing natin. Yes, Mayor. So, bakit nga ba ganon na inimbitan niyo si Go Huaping sa Victory Caravan ninyo? Sabi niyo, inimbita rin niya kayo sa Victory Caravan niya. Nag-attend po kayo sa Victory Caravan niya? Opo, in-invite po niya po ako, Madam Chair. So bakit nga po ganun? Ba't kayo nag-iimbitahan sa campaign, sa Victory Caravan ng isa't isa? Ba't kayo nag-attend sa Victory Caravan ng isa't isa? Bakit may official photos kayo na may seal pa ng inyong mga bayan, suot ang campaign t-shirts ng isa't isa? Yung pong in-invite po niya po kung una, tapos pinaunlakan din po niya yung invitation po natin, Madam Chair. Kaya nga po, yes, SP Pro Tempore. Bakit sa dami-dami ng mga mayors sa Pangasinan si Alice Go na inimbitan mo? Marami po kung kasama po dyan, Your Honor. Tsaka nangangampanya siya, di ba that was during the 2022 elections, am I correct? Nangangampanya siya sa Bamban, tapos nangangampanya din siya sa'yo. And vice versa. Hindi po, Your Honor, nung Victory Party lang po. Okay, assuming, bakit sa dami-dami ng mga mayors sa Pangasinan, marami mga babaeng mayors sa Pangasinan, bakit si Alice Go napili mo? In-invite lang din niya po ako noon, kaya nagsabi rin po ako na may reciprocity, ganun ba? Pwede pong sumama rin po sa motorcade po namin, Your Honor. Siya lang, ha? Hindi po, marami pong kasama po dyan na ibang politika. Dalawa lang kayo, Opo, pero sa picture po, dalawa lang po kami, pero marami po yan, Your Honor. Pero nung birthday mo, suit-suit mo pa rin yung t-shirt. Ayaw mo pa rin bitawan yung t-shirt ni Alice Go. Birthday mo to, tama? Opo, Your Honor. Teka, before that, bago ka pumunta rito, Tempore. if I may, Madam Chair, hindi ka nakasipot nung nakarang hearing, correct? Opo, Your Honor. At ang sinasabi mo, may dengue ka. Opo, Kaya Your Honor. na-hospital ka? Na-hospital po ako. Saan po? Sa Nazareth po. Kailan ka na-discharge?
Kung hindi po ako nagkakamali, mga Wednesday po yata yun. Ano date? Kasi yung last hearing, September 9 eh. If my memory serves me right. September 9. Kailan kayo lumabas? Gabi po yun, Your Honor. Nang? Kung hindi po Wednesday, Thursday po. Thursday. Pero during that time, nung sinasabi may dengue ka, nakipag-jamming ka pa yan, no? Nakipag-inuman ka pa. Correct? Hindi po, Your Ito Honor. yung Vice Mayor ng Mabini, if I'm not mistaken. Vice Mayor ng Mabini, Pangasinan. May bayan bang Mabini sa Pangasinan? Meron po, Your Ayun. Honor. Tama? Wala po akong dinggi dyan, Your Honor, yung picture na po yan. Wala na? Hindi katatapos lang? Hindi po ako uminom po nung ako po may dinggi, Your Honor. Ha? Ayan, no? Yan, tignan mo sa TV. Yan po, Your Honor, bago po ako magka-dinggi po. Bago magka-dengue o pagkatapos ng dengue? Hindi ako magsinungaling dito. Hindi po, bago po ako magka-dinggi, Your Honor. I'll give you the benefit of the doubt. Ano yung tunay na pangalan mo, Mayor? Liseldo Kalugay po. Liseldo. Yung middle name mo? Digintos po, Your Honor. Ano na? Digintos po, Your Honor. May mga kaso bang nakasampas sa inyo sa kasalukuyan? Sa pagkakaalam ko po, Your Honor, wala po. May death threats ka ba? May banta ba sa buhay mo? Wala naman po, Your Honor. Kinukuha ko yung time ni Madam Chair, nakakaya. Kayo muna. Salamat po, SP Pro Temp. So, huli na lang dun sa mga photos nyo sa Victory Caravan at saka pagsuot ng t-shirt ng isa't isa. Bakit nga kayo ang pinili ni Guo Huaping na bigyan ng ganyang t-shirt kahit nasa ibang probinsya kayo at imbitahin o dumalo sa Victory Caravan ninyo? At bakit siya ang pinili nyo na isuot nyo yung campaign t-shirt niya at imbitahin sa caravan ninyo nung Victory Parade? Bakit po, Mayor? Yung pong t-shirt na yan, hindi ko po sinusuot po sa pagkakampanya po. Hindi ho, pero official photo to eh. May tatak pa nung seal nung bayan nyo. Opo, yan po ay nasa bahay po ako, Madam Chair. Kaya lang, naging official photo, may tatak nga ng seal ninyo. And then ito pong caravan, bakit nga po siya ang pinili nyong imbitahin na sumali sa Victory Caravan? Katabi nyo, nasa lead vehicle siguro ito. Pinaunlakan ko rin po pinaunlakan din niya po yung invitation po namin, Mayor, dahil nung motorcade din po nila, in-invite po kami, pumunta rin po kami, Madam Chair. Mayor, close enough ba kayo ni Guo Huaping para may koordinasyon yung mga staff ninyo? Nagtatrabaho sila magkasama. Halimbawa, si Miss Cheryl, tapos sina Miss G at Miss Kath. Close ba kayo ni Guo Huaping para yung tatlong staff nyo nagtatrabaho na magkasama? Hindi naman po, Your Honor, magkaibigan lang po talaga. Magkakaibigan din sila, pero hindi naman. So, minsan may mga trabaho silang ginagawa na magkasama. Hindi ako po sigurado, Madam Chair. Naku, sir, dapat sigurado po kayo dahil senior staff nyo po si Miss Cheryl. And mamaya, tatanungin ko rin po si Guo Huaping tungkol kina Miss G at Miss Kat. Siguro, ako, yung mga staff ko sa opisina, alam ko kung sino mga katrabaho nila sa ibang mga staff dito sa Senate. One related question kay Senator Joel. No, Madam Chair, I just, I've been here for a while and para ho tayong mga bata dito, Madam Chair, na suot mo yung t-shirt ni Guo Huaping, magkasama kayo sa float, kayong dalawa lang, sabi mo, madami, nasa official photo mo itong t-shirt na ito, Mayor. Siguro, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. May relasyon ba kayo ni Alice? Gusto mo ba siya? Gusto ka niya? Ay, wala po. Wala pong ganyan, Your Honor. Hindi kayo lovers in Pogo? Ay, hindi po, Your Honor. So, dinideny mo. May partnership ba kayo? Anything? May bank account kayo together? Meron kayong negosyo together? Wala po, ni isa po, Your Honor. Ganun? Hindi kayo nag-isip? Hindi kayo nagplano whatsoever? Wala pong ganun, Your Honor. So, MU lang, MU? Wala din po, Your Honor. Ano ba yung MU?
Paalam kung ano ibig sabihin. Ha? Nabuta mo ba ibig sabihin na MU, Mayor? Yung MU po, ang pagkakaalam ko po, yung mutual understanding. Wala kayo nun? Hindi, ang MU merong usapan. Ay, wala pong usapan kami, Your Honor. Salamat, Senator Joel. Actually, marami akong tanong mamaya tungkol sa mga negosyo. Hindi po ako naniniwalang wala kayong negosyo. One related question sa SP Pro Tempore. Tungkol doon sa t-shirt, di ba lagi mo suot yung t-shirt ni Alice sa mga birthday mo, sa lahat mga iba't ibang events. Correct? Mayor. Suot ko lang po yan po nung pantulog ko po, Your Honor. Okay. Minsan, nagkakapareho kayo ng mga t-shirt. Suot niya at suot mo. Parang merong his and hers o couple shirt kung tawagin. Tama? Hindi naman po, Your Honor. O, then, papapakita ko lang sa'yo. O, ito. O. Di ba? Pareho? Opo, Your Honor, pero nabili ko rin po yan na damit. Binilin po, mo siya? Honor. Hindi po, Your Honor. Paano naman nangyari yun? Pareho kayong ano? Hindi ko naman po siya piling ibili, Your Honor. Ano nga? Nagkataon po siguro may, Your Honor, na ganyan lang regalo niya sa'yo? Wala naman pong nireregalo sa akin, Your Honor. O, binilan mo siya ng t-shirt? Hindi rin po, Your Honor. Ito pa, isa pa. Wala pa rin kayong relasyon? Wala po, Your Honor. Ano ito? Pareho naman kay t-shirt, parehong blue, polo. Your Honor, marami naman pong magkakaparehas pong damit, Your Honor. Ayaw pa rin talaga umamin na nagkataon lang. Wala naman po kaming relasyon, Your Honor. Talaga? Sige, mama, ipuprove ko talaga na meron talaga kayong relasyon. Gusto mo ngayon, pagpatuloy ka lang, nakakayala kay Madam Chair, marami pa siyang katanungan sa'yo. Pero ayaw pa rin umamin, ha? Opo, Your Honor, hindi naman po talaga. Wala naman po kaming relasyon. O, Alice Go, ikaw ba bumili ng t-shirt para sa kanya? O siya nagregalo sa'yo? Ha? Yung mic po, Ms. Go Huaping, isang sagot dun sa tanong ni SP Pro Tempore. Hindi po. Ano yun, nagkataon lang, pareho kayo? Pareho kayong t-shirt? Ha? Hindi ko nga po alam may ganun picture po eh. Ano? Hindi ko po alam na may ganun picture po. Nakasmile ka pa eh. Oh, pareho. Siguro campaign shirt, uniforme nyo to, kung saan. Ayaw nyo pa rin umamin. Sige, Madam Chair. Salamat, SP Pro Tempore. Huling tanong ko, Mayor, dun sa mga naunang photo, no? Yung pagsuot ng t-shirt ng isa't isa, may couple shirts, yung pagpunta nyo sa Victory Caravan ng isa't isa. Close enough ba kayo ni Guo Huaping na mapapirma yung kinakilalang kapatid o kamag-anak niya dun sa mga joint businesses ninyo? Ano pong close po yun, Your Madam Yun Chair? po, close enough ba kayo na may mga joint businesses na inyong dalawa na ang pumipirma sa papeles ay si Sheila Guo? Ay, wala po, Your Honor. Wala pa rin. Okay po, actually Mayor, sa totoo lang, kasi yung mga naunang tanong namin, isa sa pinakasimpleng sagutin ng totoo sana. And actually, wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. Wala po akong pakialam doon. We are interested in the possibility of your criminal relationship. Kaya inuna na namin yung mga tanong na ang dali sanang sagutin ng totoo sa mga litratong iyon. Ang pinaka-interest ko po ay kung may sabuatan kayong dalawa para sa kadiliman at kasamaan. I want to explain my keen interest in your relations with Guo Huaping. At ipapakita ko ngayon ng ito, ang affidavit na ito. Okay? And for the record, we are flashing this with the consent of his lawyer, no? Yung affiant. Niredact pa namin yung ilang mga detalye para sa sarili niyang seguridad. Okay? Ayon dito po, Mayor, sa affidavit na ito, yung staff ninyo ang nag-arrange ng notaryo ni Alice Guo o Guo Huaping sa petsa na wala na siya dito sa Pilipinas. Ha? Mamaya po babalikan ko pa yung affidavit na iyan. Pero dun muna tayo sa inyong business relationship. Basahin ko lang yung ilang bahagi ng affidavit kung mabasa ko. Medyo maliit. Pwede bang lakihan natin? Okay, ayon sa affidavit na ito,
On or around January of 2024, Ms. Ordonia mentioned in confidence in one of our conversations that Mayor Go and Mayor Kalugay all right. On or around August 12, 2024, Ms. Ordonia called me, yung affiant, asking if I knew a notary public who would be able to notarize an affidavit for an unnamed person and asked for assistance to facilitate the same. On August 13, 2024, Ms. Ordonia called to make arrangements to pick up the document to be notarized. Ms. Ordonia instructed me to go to Concepcion Road, Concepcion Tarlac, to meet the person whose affidavit would be notarized. She also gave me the number of a certain Kath to coordinate with. On August 14, 2024, I arrived at the meeting place at around 8:30 a.m. At around 11:15 a.m., I received a call from Kath to inform me that a certain G will bring the document to me. At around 11:30 a.m., G handed the document to me, and I learned that the name of the affiant is Alice Leal Guo. I noted to G that the document was unsigned and asked that the affiant sign the document. G went to a vehicle across the road to have the document signed by the passenger. The passenger of the vehicle rolled down the window and waved at me. From afar, I saw the resemblance of Mayor Alice Guo and waved back. The passenger rolled the window back up. G approached me with a signed document and they all left with the vehicle. So ito po yung... Tapos maya't maya sa affidavit, I called Kath to request that Mayor Alice Guo call me so that the Attorney Galicia, could be reassured that the affidavit is being executed voluntarily and that she is still in the Philippines. Mayor Alice Guo assured me and Attorney Galicia that she executed the affidavit and that she is in the country. At around 8 p.m., I left Bulacan to go to 7-Eleven Capas Tarlac and deliver the document to G. I am unaware if she was accompanied by any other person. So, according to this, Mayor, your staff, si Ms. Medina, arranged the notary of Guo Huaping on a date. She was not here in the Philippines. Mamaya po, babalikan ko, Mayor, ang affidavit na ito. Pero dito muna tayo sa inyong business relationship. Business partners po ba kayo ni Guo Huaping, Mayor? Madam Chair, wala po kaming kahit na isa po na business partner po. Naku, Mayor, kunin niyo yung pagkakataon yung mga susunod kong tanong para sumagot ng totoo po. You are under oath at hindi lang po itong huling dokumento ipapakita ko at namin sa inyo, ha? Madam Chair? Yes, SP Pro Tempore. I would like to remind the good mayor of Sual, Pangasinan, if you keep on lying before this committee, I might force to cite you in contempt. Sinungaling na nga itong girlfriend mo. Sinungaling ka pa rin. Sabi mo lang buong katotohanan. Ha? Mic niyo po. Your Honor, hindi po ako sinungaling at hindi ko rin po siya girlfriend, Your Honor. Uwe. Opo, Your Honor. May asawa ka ba? May kinakasama po ako, Your Honor. Yung asawa mo? You married? Yung una po na-annulled na po, Your Honor. Tapos may kinakasama po ako. Ayan. May kinakasama ka? Opo. Kilala ni Miss Alice? Hindi ko po alam kung kilala po niya, Your Honor. Sa tingin mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Alice, kilala mo yung kinakasama niya? I refuse to answer po. Bakit? Tinatanong ko lang. Why do you refuse to answer? It's just a simple question. How come answer? Go Huaping, on what grounds are you not answering the question of the SP Pro Tempore? Sen, hindi ko po kilala. Ano daw? Hindi niya kilala. Okay.
Salamat, SP Pro Tempore. Mayor, kung wala kayong negosyo ngayon, meron ba kayong mga negosyo dati? Madam Chair, wala po kaming negosyo kahit na dati po, Madam Chair. I really regret yung ganitong line of answering nyo, Mayor. Ito, meron po akong info-flash ngayon. Mga dokumento po. Kung wala kayo negosyo, ikaw may negosyo Yes, ka SP Pro sarili? Tempore. May negosyo ka sarili? Yung sa'yo lang? Meron po, Your Honor. Marami? Hindi po, sa tracking po. Tracking? Opo. Ano pa? Merchandise? Wala po, tracking lang po, Your Honor. Fish farm? Wala rin pong fish farm, Your Honor. Talaga? Opo. Wala ka fish farm? Wala po, Sige. Your Honor. Okay. Well, salamat SP Pro Tempore. Speaking of fish farm, di ba ang karamihan po dito, Mayor, sa pina-flash ko po ngayon, ay pinagsama-samang mga pangalan nyo ni Guo Huaping o Alice Guo. Tingnan nyo po, AC Aqua Farm, D Aqua Farm, Lixel Fish Farm, Dongguo Fish Farm, Guko Aqua Farm. Madam Chair, Yes, SP Pro AC I Tempore. think stands for Alice and Kalugay. Very possible, SP Pro Tempore. Yung D Aqua Farm, Dong. Lixel, Alice, LIC, and Liceldo. Donggo, Dong, and Go. Tinalo nyo pa si Dong yan, ha? Guko. Ha? Siguro stands for Go and Kalugay. Oh. Madidinay mo pa ba ito? Wala po kung ganyang negosyo po, Your Honor. Sinungaling to. Hindi po ako Sino itong si nagsisinungaling, Your Efren Honor. Singeo? Ha? Sino to? Mayor? Hindi ko po naintindihan po, Your Honor. Oh, Cheryl Medina. Oh, Si- Cheryl. Cheryl Medina. Si Ate Chi po yan. Oh, Cheryl. Sana? Okay. Ikaw ba may-ari ng D Aqua Farm? In-apply ko po yan dati, Your Honor. I am asking you, are you the owner? Wala po kasi. It says Hindi here po. in the... It's not operating, Maliwanag, Your Honor. maliwanag na ano, ini-endorse pa ng mayor mo. Your Honor, wala pong nag-operate na Sa ganyan. Sangguniang Bayan. Ha? Hindi po natuloy, Your Honor. What do you mean hindi natuloy? Kasi nung malaman ko na hindi pala pwede ang empleyado na magkaroon ng business na ganyan, hindi ko na po tinuloy yun. But your mayor, yung si Mayor Mayor ano ba? Kalugay, endorsed it to these members of the Sangguniang Bayan in your own town. Oh. At saka Miss Cheryl, yung isang unit dyan, kung saan nakalagay kayong owner ng 15 units, yung isang unit, ang halaga ay 2 milyong piso. Kaya nga so po 15. Miss Cheryl, so may 30 million pesos ba kayo para dyan? No, Your Honor. Isang unit lang po sana yung susubukan namin. Kaso po, hindi po pwede ang empleyado, kaya hindi po natuloy. Hindi pwede ang empleyado sa isang unit. Nailagay pa kayong owner ng 15 units. Paano po nangyari yan? Application lang po yan, Your Honor. What do you mean? This is an official document, Madam Cheryl. Yes po, Your Honor. And SP Pro Tempore and Sen Joel, ang nagre-request pa dito, respectfully endorse the application, ay si Mayor Kalugay din. Ang, kumbaga, ang chief executive mo dun sa inyong munisipyo. Mayor, hindi ba itong lahat ng mga pangalang ito, pati yung D Aqua Farm na may 15 units, si Cheryl Medina sa Bakiwen, ay talagang mukhang pinagsamang mga pangalan nyo ni Guo Huaping, Mayor? Mic nyo po. Hindi ko po alam, Your Honor, po na ganyan po yung mga... Nako, Mayor, a little more honesty po. You are under oath. Isang related question kay Madam Chair, Senator I'll ask Joel. Miss Cheryl. Kasi, Miss Cheryl, sabi mo kanina, ikaw ang nag-facilitate ito, ikaw ang nag-apply, ikaw ang nasa official document, Madam. So, what are you telling us? Hindi, alam mo, before you answer, no, I just want you to know this. Hindi ka sasagipin ng sino mang nasa paligid mo. Ang sasagip sa iyo yung magsasalabi ka ng katotohanan.
Sige, anong participation mo dito? Bakit ikaw ang owner? Wala ka namang kamong ganong kalaking pera, pero nandyan yung pangalan mo. Yes po, Your Honor. Ako po yung nag-apply talaga po. Hindi ka inutusan ni Mayor ng maging dami. Hindi po talaga, Your Honor. Sinong nakaisip nito? Ikaw talaga? Yes po, Your Honor. Ikaw ang nakaisip nito. So ito, pag involved to, ikaw ang kukulong namin dito. Yes po, Your Honor. So ikaw nakaisip? Yes po, Your Walang tumulong sa'yo mag-isip? Wala po, Your Honor. Pero ini-endorse ka ng mayor mo? Kasi hindi ka tinutulungan ng mayor mo? Hihingi po talaga kasi ng endorsement sa mayor, Your Honor. Nagkataon lang to lahat? Isa lang po kasi yan, Your Honor. Yung unit na yon, 15 po yung ia-apply. Pero ang balak ko po sana, isa lang po, Your Honor. So ikaw lahat ang nakaisip nito? Hindi, yung sa akin lang po, I'm speaking for myself. At itong lahat na ito, hindi mo kilala itong mga Efren, Rowena Cruz, Arlene Pantaleon, Kent Ku, wala kang kilala dyan? Wala po kilala. Senator Joel, bago natin iwan yung D Aqua Farm, Ms. Cheryl, hindi po natapos sa application lang na endorse ni Mayor Kalugay. Meron pong kopya ang komite ng DTI na certification na D Aqua Farm is issued to Cheryl Ordonia Medina, dated June 14, 2022, pirmado pa ng dating DTI Secretary Lopez. So ito po ay na-issuehan ng certificate ng DTI. So hindi po hanggang application lang, na-aprubahan ng DTI. Yes po, Your Honor. Ako po yung nag-apply talaga. Hanggang DTI, hanggang fishery privilege pa nga po umabot po ako, Your Honor. Yes, and alam naman ng lahat ng empleyado sa gobyerno, let alone opisyal sa gobyerno, alam na alam nyo bilang senior staff, hindi talaga pwede mag-apply, ma-issuehan ng certificate kung kayo ay government employee, ni sa isang unit, ni sa maraming unit. May kopya din po kami mula sa Office of the Sangguniang Bayan ng Suwal, Resolution number 2022-243, granting a provisional fishery privilege to D Aqua Farm for year 2022 for 15 units at Barangay Bakiden. Signed ni Wilma Asuncion, Secretary to the Sanggunian. So hindi po naiwan sa isang application. May at least 2 pang signed documents mula DTI at mula mismo sa inyong Sangguniang Bayan. Ang date po ay 5th day December 2022. So after itong June na issuehan ng certificate in your name para sa D Aqua Farm ng DTI, half a year later, maandar pa yung proseso. Resolution po ng Sangguniang Bayan. So inyo po talaga ito in at least 3 documents we've presented so far, Ms. Cheryl. Yes po, Your Honor. So, and kanina sabi nyo, alam nyo, hindi pwede ni isang unit. Pinagpatuloy pa rin ninyo. SP Pro Tempore. Madam Chair, I move that we require her to submit her SALN before this committee. Yes, thank you, SP Pro Tempore. The Chair was about to ask you, Ms. Cheryl, kung itong D Aqua Farm ay nasa SALN ninyo, pakisubmit nyo yung mga SALN ninyo sa the last several years dito sa aming komite. Can you do that? Yes, SP Chair, Pro when Tempore. she started working for the government, anong taon nga po kayo nagsimula kay Mayor Kalugay? Year 2020 po ba yon? From the last hearing? From 2019. So can you please submit your mga SALN mula 2019 hanggang yung pinaka-recent na submission ninyo? Yes po yun. And I surmise, Salamat. Madam Yes, SP Chair, Pro that itong mga negosyo nitong sila Mayor, nila Alice, I surmise that itong mga businesses ito, front lang to for possible money laundering purposes. Ms. Cheryl. Pakiulit po, Your Honor. SP Pro Tempore. Well, I think the SP Pro Temp is asking if you know all about the business interests of your principal. No, Your Honor. You have no idea? Wala po, Your Honor. Hindi mo nakikita kahit kailan o naririnig si Guo Huaping, si Alice Guo sa Suwal? Nakita ko po, Your Honor. Madalas? Madalas. Hindi naman po ganun kadalas, Your Honor. Hindi madalas I'm sorry. Sige lang. Miss Cheryl, mas madami pang alam yung
ordinaryong tao sa suwal kaysa sa'yo. Wag mo kaming ganyanin. Kasi lahat ng natanong namin doon, alam. Ikaw Yes po, sasabihin, Your Honor. so Pumupunta ngayon, po siya alam mo doon. na rin, alam mo na. Ang point ko lang, sabihin mo sa amin dito, ano pa ang alam mo other than lagi mo silang nakikita, lagi mo silang magkasama, alam mo, hindi ka nagugulat sa mga litrato na pinakita ni Senator Jinggoy, Senator Riza, hindi ka na nagugulat kasi alam mo na lahat yan eh. Ang tanong namin sa iyo, anong alam mo sa mga business interest nila? Sa business interest po, wala po talaga, Your Honor. Romantic interest lang ang alam mo? Hindi ko po kasi nakikita na gano'n eh. Naniniwala ka na may relasyon sila? Wala po, Your Honor. Naniniwala po akong wala. In fact, Miss Cheryl, at ito, mabigat, babalikan natin yung una naming mga tanong kina Mayor. In fact, may nakuha po kaming impormasyon na kayo mismo ang nagsabi sa kanila na girlfriend ni Mayor Kalugay, si Guo Huaping. Bukod pa dyan, kinwento nyo pa raw sa kanila na may anak silang dalawa. Anong masasabi nyo po tungkol dito? Ay, wala po, Your Honor. Wala po. Okay, you are under oath, Yes reminding po, Your you. Honor. Miss Cheryl, ibig sabihin, hindi lang kayo ang pina-fact find namin dito. Marami pa pong nagsasalita at corroborate namin. And for the record, Miss Cheryl, hindi kayo ang target namin, ha? Gusto naming tukuyin kung kayo ay ginawang dummy ni Mayor Kalugay. Pero madadawit po kayo kahit sa alam naming ginawa nila kung hindi kayo magsasabi ng Madam totoo Chair, sa if I may just Senator continue Joel. just one last. Miss Cheryl, nung una gusto ka namin dahil akala namin magsasabi ka ng totoo. But just to tell you frankly, pati ikaw talagang madidiin ng gusto dito. If you're saying na wala kang alam, wala silang relasyon whatsoever, sige, panindigan mo ngayon to. Bakit ikaw ay tumawag at tumutulong para maghanap ng abogado na magnonotaryo na nandito si Guo Huaping o si Alice Guo kahit alam nyo na wala siya? Bakit ikaw tatawag ng ganun? Kung totoo na wala naman, magkaibigan lang, regular lang na magkaibigan, yung principal mo, si Mayor Liseldo at si Alice Guo. You will walk the extra mile of looking for a lawyer that could actually notarize a public document, whether or not nandito o wala yung principal. Why would you do that? Miss Cheryl. Nagtalong lang po kasi sila, Your Honor. Sinong sila? Si Kat po. Yon. So at least ito yung unang totoong sinasagot nyo sa amin ngayong hearing. Tinawagan kayo ni Kath para maghanap ng notaryo para sa affidavit ni Guo Huaping. Bakit feeling nyo obligado kayong sumunod pagbigyan yung hiling ni Miss Kath? Hindi po. Tumawag po kasi siya. Ang sabi lang niya sa akin, naghahanap sila ng lawyer na magnotaryo. Kasi wala daw silang makita na magnotaryo. Sa buong Bamban, wala silang makitang abogado? Bakit sa lahat ng